Game. Hi guys! Andito na naman kami, ang mag-asawang laging Nag-aawa. Mali na naman! ulit. Cut! Game. Hi guys! Andito na naman kami, ang mag-asawang laging Nag-aaway. pero hindi. Maghihiwalay. Welcome back to Driving with Mark. and Nikki! Nag-practice ka pa. Lagay na yan. Ayoko na nga, next time ikaw na lang mag-intro. Ang hirap-hirap niya, no? Okay, game. Okay. So, yung pag-usapan natin ngayon, kasi twice mo na ito na bring up. Brought up. Ang pag-usapan natin ngayon ay usapang fur moms or Tama pets. pala yung na-bring up. Tama na Bring up eh, kasi Gaga. Go. usapang pets and fur moms, fur dads, fur parents, dog owner, dog lover, ganyan. Okay. Okay, so as you all know, Wala, hindi natin kasama. Maganda kasama natin, tapos nandyan sa likod, oh. as you all know, di ba? We have a dog. So, anong naramdaman mo? We have a medium dog. Medium size dog. Hindi kaya medium, large yung Parang borderline ng medium. large but nga large. sinisingil sa akin sa pet shop eh. Nung binord ko siya. So, 25 kilo dog. 28. 28 na nga. 28 ba? Oo. 28 nung nagpaturok na 28. So, ano ang naramdaman mo nung balikan muna natin nung kinuha mo siya. Gaano ba siya kabata? 6 weeks? 6 weeks. 6 weeks. Oo, 6 Ganito lang siya oh. Grabe, uuwi ka naman. Dapat i-insert mo dyan yung picture niya. Bago kuha. Pagkaka-transition, nakasalap mo. Oo. So, transition natin. Oo. Bakit ka ba kumuha ng aso? Di ka naman mag-aalaga. Uy, Ay, OA ka. sige. Hindi Bakit? naman talaga natin intention nun kumukunin. Ano ba ang intention mo? Tiningnan lang natin. Oh. Tiningnan lang natin. Hindi nga natin alam kung anong breed. Tiningnan lang namin. Tapos, bakit pa siya umagaw ng pansin ko? Malikot kasi siya eh. Gusto ko kasi sa aso, pag kinuha yung sa litter, ang kinukuha ko dyan, or yung pumupukaw ng attention ko, pag masigla siya. Yung pag malikot siya, feeling ko kasi pag masigla, yung makulit siya, tumatalon-talon, takbo-takbo, ganyan. Feeling ko healthy dog siya. So, 6 weeks old pa lang siya, no? 6 weeks? 6 weeks pa lang siya. So, dahil nga 6 weeks pa lang siya, pumili na ako nung baligalig pero di ba na aso. may natutunan kang bago ngayon about sa litter, pagpili sa litter. O kung gusto mo ng dominant na aso, parang dapat makikita mo yung hindi siya laging nakayuko, dapat angat ang ulo, parang gano'n. So, mali ka ng kinuha. Tapos dapat parang nag-observe lang daw yung tuta pag dominant daw yun. So, Mali ko kasi nang pag bubulabog siya ng ibang tuta. kumuha ka yung mga engot na tuta, yun yung mga maliligaling. Oo. Hindi yung mga nagpapasunod. Oo. Ayun, tapos ikaw yung nag-push noon na kunin na. Oo. Kasi ikakasal tayo noon, 'di ba? Kinuha natin siya ng Feb. Tama 'di ba? Feb. Tapos ikakasal tayo ng May. So, Feb nga ba? Tama, mga ganon, first week of Feb or last week ng January. Tapos sabi ko sa'yo, mahirap siyang alagaan dahil ikakasal pa tayo, marami tayong iniintindi. Tapos sabi pa natin dun sa kinuhaan natin, after wedding na lang. Push ka. Bakit ka push na push? Naalala mo bakit? Bakit? Diba ang nanay nun ay GR pero itim siya. Itim yung anak. So hindi natin alam kung sinong tatay nung GR. Sinong akala mo? Akala ko Labrador. Border Collie ay Labrador. Mga akala border mo. or Labrador. Pero mas ko sa para siyang mukhang Labrador. Pero ang ending, hindi pala. Ang tatay pala ay Dalmatian. Kaya napakasutil Kaya nung lumaki. naging siya. Yeah, black. Full black. Oo. So yun, kinuha namin siya. Parang
naman siya, kakilala kasi namin syempre yung may-ari. So dahil kakilala namin, kinuha na namin, push na push to si Marky. Hindi ko na, ang usapan namin pa noon, aalagaan. Ako naman ang nag-alaga nung few Ay, weeks yun, niya. pwede natin pag-usapan, no? Ano yung mga challenges? Ay, para sa mga nagbabalak. Halimbawa, Baka kasi mabash ako hindi, eh. relate natin sa sa relationship, di ba? Bawa, madalas ko yan nakikita may mga couples kumukuha ng dogs Mm. or pet, di ba? Mm. Minsan, minsan naghihiwalay. Ano nangyayari sa dogs? Ano yung mga challenges sa mga couples? Ano yung mga dapat i-consider ng mga couples? Sige. Maganda rin, no? Sige. Hindi, akala ko challenge as for parent muna. Kasi nung kinuha natin siya, hindi naman talaga tayo prepared. Baka mabash talaga ako. Kasi hindi maganda yung ginawa ko talaga, guys. Pangit talaga. Kasi nung kinuha namin siya, like, hindi talaga kami prepared. As in, hindi kami prepared. Tapos, parang, hindi ko alam bakit hindi ba kita kasama ng first night? Or magkasama tayo nun? Hindi ko maalala eh. Parang hindi kasi. Parang bumalik Hindi, ka parang rin ng... magkasama ata tayo nun, tapos umalis din ako. Oo, umalis ka din. Eh di yun. Hinatid mo lang ata ako. Hindi, doon ako natulog ata ng first Doon night. ka ba? So, dahil hindi nga kami prepared, guys, wala kaming kahit ano. Walang dog food, walang kahit May dog food ano. naman, may binigay na dog food. Ayun, dog food binigyan kami. Wala kaming mga lalagyan ng pagkain niya, Yan, ganyan. wala lang mga crate. Wala kaming crate niya. So, dahil tuta pa siya, pero ano naman siya, yung Potty trained siya. Ngayon, binigyan naman kami ng tray, nung parang fake na damo, ganyan. Pagkadating namin sa bahay, kailangan kasi siyang ikulong. Sama ako doon. Kailangan siyang ikulong. Eh, wala nga kaming crate. Kasi dapat, hindi pala crate. Yung parang fence. Kasi dapat, yung fence niya medyo mas malaki. Tapos may isang area lang doon na nandun yung tray niya. Para hindi siya pupups kahit saan. Ang ginawa ko, yung... yung cabinet na yung drawer na dalawa, di ba? Meron tayong dalawang drawer na animan, so mataas siya. Inurong ko siya pa ganun para may space in between dun sa likod ng drawer at saka sa wall. Tapos yung space na nasa unahan, hinarangan ko lang siya na ang lalagyan ng tubig. Makeshift. ng Balang container. makeshift crate. Yung Oo. makeshift na fence. Eh dahil first time, hindi naman ako first time dog owner. Kaya lang dati kasi nung bata pa ako, ang aso ko ay askal. Iba yung askal na tuta Oo. siya. Iba yung attitude niya compared dito sa Pero aso namin. iba na rin talaga yung mga fair parents ngayon. Oo. So, inilagay ko siya sa loob ng makeshift na yon na fence. Tapos nandun yung pupuan niya, ganyan. Tapos, natakot siya kasi wala siyang makita na ibang tao. Tapos umiyak siya ng umiyak, ganyan. Tapos natulog na kami ni Mark, tapos para siyang hindi natutulog. Kasi wow! Ganun talaga siya, iyak siya ng iyak. Tapos nung madaling araw na, syempre sinilip ko na siya. Nagkalat na siya ng pupos. Kasi nga natakot siya. So dapat pala tinetrain mo din yung aso na pumasok sa fence na nandun siya. Tapos hindi mo siya pala dapat iiwanan agad. Kasi natotrauma sila kapag bigla silang walang kasama. Eh dati silang laging may kasama ng mga kapwa tuta. So natakot siya. Eh di, sige yun na. Ngayon, umalis na ikaw, di ba? Umalis ka na, may pasok ako noon. Nandun pa rin siya, kinulong ko pa rin siya kasi papasok na ako. Tapos, pagbalik ko sa bahay, ganun pa rin, iyak siya talaga ng iyak. Kawawa talaga siya. So, ang nangyari nung hapon na yon dahil ako'y awang-awa sa kanya, tapos siya ay, may mga poops-poops na sa katawan. Niliguan ko siya. Ito pa, isa pa to. Mali lahat ng ginawa ko. Kasi niliguan ko siya sa lababo. Tapos,
Takot din pala sa tubig ngayon. Hindi kasi yung aso ko dati, hindi naman siya takot sa tubig. Natakot din siya sa tubig kasi bigla ko siyang niliguan. Dapat pala yun, o diba? Mga ano, dapat pala parang i-desensitize mo muna sa tubig. Paglalaruin mo muna siya sa planggana, ganyan. Eh kaso, first paligo niya sa akin, ganun agad, sa lababo agad, tapos buhos agad ng tubig sa gripo. So, natakot siya, kaya hanggang ngayon, ayaw niyang magpapaligo talaga. Wala lang siyang Pero magawa. gusto niya sa dagat. Oo. Tapos, nung naliguan ko na siya, napatuyo na, ganyan, di iniwan ko na ulit siya doon sa lalagyan niya, ay ito sa makeshift. Nilinis ko naman yun, syempre. Ayoko ng babahong bahay. Di yan. Umiiyak pa rin. Naawa na ako sa kanya. Iniakyat ko siya sa taas. Natulog na kami ng magkasama. Tapos, nung natulog kami, mabait naman siya. Nanggigising siya kapag iihi na siya, kapag napupup siya, ganyan. Tapos ako din yung nag-train sa kanya ng, kasi parang nung nilipat namin siya bigla ng lugar, na iba yung, nawala yung potty training sa kanya. So, nire-train ko siya. Naggaan na rin siya, nagre-rebelde. Oo, nire-retrain ko siya. Tapos pag naiiwan siya ng, marunong na siya, pag naiiwan siya ng maghapon sa bahay, kung saan siya pumupups. Pero pag nandun ka na, dumating ka na, tapos napupupo siya, titingin pa siya sa'yo, tapos pupunta siya dun sa, make sure niya na nakatingin ka, tapos pupunta siya dun sa pati niya, dun siya pupups. Tapos naghihintay siya ng, ng treats. So, yun. Struggle talaga yung una kasi lagi akong puyat yung first 2 weeks niya. Lagi akong puyat kasi diba, siya, hindi pa siya yung may oras yung pag-poops. Para anytime sa gabi. Pero every 2 hours. Every 2 hours pala kasi tuta pa. So, lagi akong puyat kasi nagigising talaga siya. Itinatabi ko na kasi siya sa kama noon para hindi na siya umiyak. Hi, so there. Bla 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 bla, hindi naman yun yung tanong ko. Blah, 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 blah. Ang tanong ko, di ba, sa mga couples, Ano ba yan? Kinuwento ko lang yung Joke. Kala ko ba pag-uusapan muna natin yung okay. sa Hindi, na-realize ko pag-aalaga. lang, ano rin nga Mamaya pala na siya. yan, Sige. di ba naman yan? Chat. Ano yung sa mga... Kwento muna natin si Lucky. Si Lucky. Mga mali natin ginawa. May mali pa maling ginawa. may mali pa tayong nagawa. Yung hindi natin siya na ano mo siya sa ibang lugar sa mga tao. Kasi ano nga may term 'yon. Socialize. Ayan, hindi namin siya na socialize. Akala namin kasi dati yung socialization kailangan niya na makipaglaro sa mga aso, makipaglaro sa mga tao, ganyan. Di parang i-desensitize mo siya sa kapwa aso at tao. Hindi namin siya ginawa kasi nga wala pa naman Pero siyang ano rin kasi yung time na yun, pandemic yun eh. Pandemic dog kasi yan. pero yun nga yung akala nating socialize So hindi natin din siya ginawa kasi hindi pa naman siya kumpleto din ang turok. Di ba nakukumpleto ang turok pag 4 months na? Eh dapat before mag 4 months na socialize mo na, di ba? At least naparinig mo na yung maiingay. Tapos nalaman ko ngayon, yung socialization pala, pwede mo lang siyang ilabas. Pwede mo lang siyang bitbitin. Tapos ilalabas mo siya. Uupo lang kayo sa labas na may mga tao, may mga hayop. Tapos doon lang siya, nakaupo lang siya. Tapos tinitreat mo lang, binibigyan mo lang siya treats. Para masanay siyang... Para kalmado siya kapag may nakikita siyang iba. O diba, yun nga, ayun, yun yung mali na. Ano pa mali natin ginawa? Okay. Ako, crate training. Laking bagay ng crate Hindi training. natin siya na-frame. Hindi kasi parang yung ginawa natin doon sa kanya, may crates. May crate siya. Binila natin ng magandang crate. Kinulong agad. Natakot ulit. Kinulong lang natin siya basta. May proper crate train. Kasi parang try. Gagawin muna namin. Tapos saka ako magre-research. Saka magpamanood. Ginagawa muna namin. Manonood ng mga videos or dapat meron bumili pa ako talagang ng mga research. libro na bumili ako ng mga digital books. Tapos nanood ako ng mga videos. Yung crate training pala, tinitrain din siya ng paunti-unti. Hindi pala siya dapat kinulong. Kasi nung ginawa namin yun, Kulong agad.
ang binili pa natin doon yung walang bubong, Oo. yung wala siyang fence, pero crate siya, square siya. Nagwawala din siya doon, tapos talagang nagwa-wild siya, tumatay siya kung saan. Kinukuskus niya yung puwet niya sa dingding. Grabe. Talaga nagre-rebelde siya. Gire-rebelde siya. Sabi ko, nung mga time na yun, ay, huwag na mag-crate yan, ganyan. So, di siya nasanay. Pero kasi yung crate, kaya natin siya gusto sanang i-crate kasi syempre may pasok kami pareha. So sana naiiwan siya na nasa crate lang dahil sobrang destructive kasi ng aso yung first 6 months niya. Destructive talaga siya. Pag may naabot siya, sisirain niya talaga. Kasi ano pa yan eh, yun kasi daw yung nila eh. Oo. Wala silang kamay eh, yun yung pan-check nila sa mga bagay-bagay. Ayun. Kaya natin siya kine-crate pagka umaga. Kaso yun nga, nagre-rebelde siya tapos ang ingay-ingay Ang hirap niya. din nun kasi di ba 3 beses pa siya kumain. Oo, 3 beses uuwi din na- siya pumuksa Uuwi ng tuloy. lunch, yun, train mo, pagkakain, training, sit, mga basic command, basic obedience training. So yun, ano bang mali nating ginawa? Grades. Isa sa mga mali nating ginawa. Yung dami-dami nating binibiling kung ano-ano. Laruan, ano ba? Laruan, Actually, majority. Di naman din mali. Mali yung mga Lang, naisip ko kasi talaga sa dogs, mag-experiment ka kung ano yung trip ng aso na laruan. Diba? Syempre, normal yan sa kahit saan naman sa umpisa, diba? yung pwede natin siyang hindi sana gawin. Parang gano'n. Kung parang ang dalas-dalas natin bumili ng laruan, tapos di ba ang bilis niya namang masira, tapos di ba may mga laruan kasi na delikado siya sa aso kapag di mo siya nababantayan kapag nilalaro niya. Pero yun, tapos para may mga habang namimili tayo, gumagastos tayo ng mga laruan yun, para may mga nadidiscover na kami na ay ito palang brand na to yung mas okay. Recommended. Ito pala dapat ito yung meron siya lagi, yung mga gano'n. Baka naman. Pero yan. Yan yung struggle. Ang hirap talaga niya kasi talagang kakain siya ng schedule, kakain siya ng oras. Tsaka siguro yun, yung syempre kailangan mo nga siyang i-train, diba? Kailangan mo siyang i-train. Yung potty training, dire-diretso siya hanggang ilang months din eh. Para talagang totally sanay siya sa potty training. Potty training kasi minsan pumapalya. Pero trained na siya. Pero minsan magkakamali siya talaga. May mga chance na magkakamali. Pero mabilis lang yung potty training. Mga kaya ng isang linggo. 2 weeks. Kaya siya ng 2 weeks. Pero Pero kailangan may consistent ka pa rin ng mga ilang months. Para sanay na siya na doon talaga. Tapos nakakatawa siya kasi di ba pag dati nung may tree kasi siya, di ba? May tree siya tapos parang may damo sa taas, damo na fake. Tapos kapag yung tree niya may tubig na may ihi na at niya. nababasa na yung paa niya, ayaw na niya tumungtong. So papalya na yung ihi. So napupunta na dun sa sahig yung ihi niya kasi minsan isang paa lang niya yung nakatungtong dun sa nakaganan lang siya. Tapos sinushoot niya na lang yung ihi niya kaso minsan dun na rin sa sahig na pupunta. Kasi yung aso namin ay maarte. Yeah, o baka may sabihin bakit hindi tayo gumamit ng disposable pad. Gumamit kami noon. Ay hindi, gumamit talaga tayo ng umpisa. Gumamit kami noon. Kaso, ang ginagawa, di ba, lalagyan ng disposable pad sa ilalim. Di ba, tray. Tapos disposable pad, tapos yung balahip, yung fake na grass. Tapos, ang ginagawa, tinatali ko na yung grass sa mga kanto ng tray para hindi niya matanggal yung grass. Ang ginagawa niya, hinaabot niya yung disposable pad, tapos hihilahin niya, tapos ngangat-ngatin niya, ikakalat niya yung disposable pad sa buong bahay. So yon. Ano pa ba? Pero masaya may aso, masaya talaga. Yung mahirap talaga siya, mahirap kasi schedule na talaga siya eh. Parang nabawasan ka na ng schedule sa buhay. Pero masaya, pag darating ka sa bahay, parang mararamdaman mong bahay talaga siya. Mararamdaman mong may tao. May tao. May someone ka dun sa bahay. Mararamdaman mong mararamdaman mong may buhay, may buhay. Oo.
May buhay yung bahay. Kasi sasalubungin ka niya, tapos parang sobrang excited niya na makita ka na dumating ka, ganyan. So, yun. Ano pa ba? Ako feeling ko yung sa ano, gusto ko yung ginawa kong sa kanya, yung pinapatulog ko siya sa kwarto. Alam mo bakit? Kasi dahil kasama mo siyang natutulog, sanay na sanay siya na may katabi siya. Sanay siya na kahit tulog siya, meron siyang katabing tao. So hindi siya natuto na hindi siya natuto na mangagat. Parang na-desensitize siya sa tao. Hindi na matatakot yung mga magnanakaw sa aso na. Oo, kahit halimbawa, di ba may mga aso na kapag natutulog sila, pag ginalaw mo sila, magagalit sila. O magagalit sila, tapos may tendency na magagat. Si Luffy kasi dahil siya ay desensitized na sa tao, kahit tulog siya, yun. Kahit guluhin mo siya, istorboy mo siya, tabihan mo siya, hindi siya pumapalag, di siya nangangagat, di siya umaangil, ganyan. Si Luffy ay masusugatan ka lang niya sa bigat niya. Oo. Tsaka sa ligalig niya. Pero hindi kanya angry cat. Oo. Angry bite pala. Angry cat. Angry bite. hindi siya nag-aggressive. Tumatahol siya pero yung tahol niya minsan yung tahol niya papansin lang eh. Pag gusto niya nang kumain, gusto niya nang lumabas ng bahay. So yun. Ay tapos pala, baka kasi para lang 'di ba potty trained si Luffy. Tapos nung siya ay may turok na, di nilalabas na namin siya. Nilalabas mo na siya. Pinapalakad na ganyan. So dun sa pagpapalakad, natuto si Luffy na sa labas umihi at saka sa labas mag-poops. Ngayon, nung lagi na araw-araw kasi yun na ilalabas mo siya gabi tsaka araw, 'di ba? So natuto siya na doon na siya nagpo-poop siya ka umiihi. Hindi na ngayon siya umiihi doon sa potty tray niya. Parang nasanay na siya. Tapos hindi na siya pwede na hindi mo ilalabas araw-araw. Kasi hindi na siya nagpo-poops at umiihi sa loob ng bahay. So hindi na siya pwede sa kondo. Oo, kailangan mo talaga siyang ilabas kasi titiisan niya talaga. Pero one time, 'di ba, pagka hindi niya na matiis, pag bukas ang CR, sa CR siya umiihi. Hindi siya umiihi sa bahay, sa CR lang, pagka hindi niya na matiis. Pero once in a blue moon lang yun. Talagang sa labas na Pero siya ngayon. nanggigising din siya eh. Talaga pag... Oo, pero magigising talaga. Mag-iingay talaga siya para na lalabas na Hindi kayo. ko sure kung may sakit siya nun already. Pero Yun yung umiinom siyang gamot. Oo. parang wala pa sa oras. Parang maaga pa. Sobrang madaling araw pa. Nagising na siya, tapos nagtatakol siya sa kwarto. Tapos nung binuksan ko yung kwarto, diretso sa siya. Ay, Yun. Oh. yun. So, ano masasabi natin sa pag-aalaga ng aso? Masaya siya, nakakatuwa ang aso, pero speaking lang yun for someone like us na mahilig talaga kami sa aso. Mahilig talaga ako sa aso. May aso na ako dati. Sakto lang. Nung bata pa. Sakto lang. Nagka-aso naman ako, pero hindi yung alagang aso. Hindi yung alagang 90s pa yun. Ngayon kasi alagang next generation. Yung mga swerte na yung mga aso. Oo. Yung dating aso namin, though tinatabi ko naman sa kama pa rin yung aso namin dati. Pero hindi yung tulad ngayon na sobrang talaga. Kasi Pang sabon ko nga lang dun, sa shampoo ng tao. yung mga aso ngayon ay tinuturing ng anak ng mga fur moms and fur dads. So yan ang pag-uusapan natin sa sa episode na to. So intro lang yun. Intro lang yun, Char. Intro lang Okay. yun. Okay. Anong tanong mo? Ayun, hindi. Gusto ko munang syempre, Pare ko. bago natin puntahan yung dapat yung mga pag-aalaga ng mga couples din. Pero nadaanan na rin natin. Gusto ko malaman kasi relationship podcast to eh. Kailangan ma-relate natin yan sa relationship. Oo. So anong masasabi mo dun sa mga couples na kumukuha ng pets? Like per stages. Halimbawa per stage. Boyfriend, girlfriend pa lang, kasi mag-asawa na, or ano masasabi mo doon? Okay lang naman kung kaya talaga nilang alagaan. Pero yun, kung
halimbawa, magjowa pa lang nga kayo, tapos hindi pa naman kayo ganun ka-sure sa isa't isa. So, paano pag naghiwalay kayo, kanino nga mapupunta yung aso, yung pet nyo, ganyan. Tsaka, syempre, yung aso, yung pet kasi, nalulungkot din naman siguro sila kung hindi kompleto yung iba. Hindi nila Ang- nakikita yung dati siguro, nila ano, no? kasama. Ang mahirap dun pag live-in. Kasi nakikita ng wala nang parang ang turing ng aso, parehas niya kayong master Oo, owner. parehas niya kayong owner. Siguro ang ma-recommend ko diyan, kung hindi pa kayo mag-asawa, mayroong designated na owner talaga. Mm-mm. Designated owner na isa lang yung may-ari, nasa kanya lang sa bahay niya ganun. Siguro mahirap lang talaga yung ngayon kapag live-in. Tapos biglang naghiwalay. Pero baka ano yan most likely kung maghihiwalay, ano yan, yung aso siguro mapupunta siya sa mas animal lover. Syempre ilalaban yun kung sino Bakit yung si mas ano? Sino? Hershey. Si Hershey. Hindi ko alam. Co-parenting. That I can't answer. Co-parenting daw sila. Oh. Pero yun nga, dapat dapat alam nyo kung saan mapupunta kasi kawawa din. Mhm. Kasi si Luffy, nung kinuha natin siya, ikakasal na kasi tayo nun. So, confident Din naman na tayo. pala, no? Dapat huwag kayo rin kumuha ng aso basta-basta na basta-basta lang, parang gusto nyo lang talagang aralin nyo, tingnan nyo yung lifestyle nyo. Mm. Kasi ang hirap, yung laking change talaga nung mangyayari sa buhay nyo. Tulad namin, di ba? Ngayon pag may aso ka, mahirap pag lumabas kayo, isipin mo kailangan bumalik agad. Hindi ka na makapag-stay up ng matagal. Yeah. Kailangan pag naiwan siya mag-isa, kailangan mong bumalik. Hindi naman siya tulad ng ibang hayop na papakainin mo na pwede mong iwan. Pag yung mga aso, lalo yung sa amin, di ba? Kailangan niyang dumumi sa labas. Kailangan niyang kumain sa tamang oras. So, yun yung mga dapat niyong i-consider. Mawawala yung inyong late night dates. Unless may mapapag-iwanan kayo Unless si tulad Pepet nung Hotel niyo. sa atin. Unless si Pepet Hotel. Pet Hotel. Sa trusted na Pet Hotel. Yun. So, yun. Yun. Tapos, size din pala, size. Oo, i-consider din nga yung Yung size at saka yung temperament ng aso. So, kailangan nyo talaga siyang i-research. Yung breed, meron kayong gustong breed ng aso. So, kailangan nyo siyang i-research kung ano ba yung temperament niya, ano ba yung ugali niya, ano ba siya, mga required na kailangan sa aso. Tamad na aso ba to or active dog ba siya para alam niyo rin kung ano yung bagay sa lifestyle ninyo. Kasi ako dati, gusto ko 'di ba dati ng ng Beagle. Beagle ang gusto ko. Tuwan-tuwa ako sa itsura ng Beagle, pero Diyos ko. Nung bumili kasi ito ng Beagle kasi nangihingi yung kapatid niya ng dog. So Beagle ang ibinigay niya. Diyos ko Lord, napakakulit. Diyos ko. Para silang kangaroo sa taas ng talon nila. Isang talunan lang nila yung lamesa. Mamaya nandun na sa mesa, nangangain na ng mga pagkain nyo. Sobrang hyper. Wow! As in talagang iba yung hyper. Kala ko hyper na yung si Luffy kasi hyper talaga siya. Pero nung makikita mo pag tabi mo siya sa Beagle, Diyos ko po, ubos ang buhok mo. Kalmado pa pala si Luffy compared sa Beagle. Kaya kailangan, importante yung research. Ayun, Kasi, as a couple din. Sige. Dapat alam nyo kung sino maghuhugas, maglilinis. Mamaya na yan. Doon pa muna tayo sa breed Babalik na. Hindi kasi kasama siya sa breed. Halimbawa, GR. Kasi gusto ko rin, ayoko talaga ng GR dati. Kasi ang trabaho niya. Tapos nung nakaka-observe na ako ng mga aso, ang ganda nga ng ugali ng GR. Pero babalik pa rin ako sa matrabaho siya talaga. Di ba matatrabaho siya, susuklayin mo. Susuklayin mo, papagroom mo. Kasi ang nagtatanggal talaga yung mga buhok niya. So yun yung dapat consider niya sa couple din. Yun. Si Luffy, anong temperament ni Luffy? Si Luffy kasi ay crossbreed ng Golden Retriever at saka ng Dalmatian. So yung tatay niya yung Dalmatian. Pero majority ng ugaling nakuha niya, pati katawan niya, pang Dalmatian siya. So alam niyo naman, ang Dalmatian ay active dog at saka goofy dog.
Sutil sila, sutil. Masyado silang matalino na dinudugas ka nila. Ganon. Hindi siya sa'yo susunod hanggat hindi niya nakikita na may kapalit yung pagsunod. Eh talagang may ikipagmatigasan din. Oo, talagang makikipagmatigasan. Alam mo yung minsan, di ba, pagka yung pasaway siya, tapos ang kulit niya, tapos pinapa-down mo, down. Makakailang beses na down ka pa at matagal na titigan bago siya sumunod. Pag naramdaman niyang, ay, hindi to susuko, saka lang siya sumusunod. Ibig sabihin, mahina pa daw yung basic obedience ni Luffy. Oo. Mahina pa talaga kasi hindi naman natin siya sobrang tutok na Dapat tutok. ano talaga din tuloy-tuloy na training. Pero ako naman, Pero obedient naman compared siya. sa other dogs, mas okay naman siya. Pero hindi pa rin ako satisfied. Oo, mahirap siya sa labas eh. Kaya nga hindi ko siya inilalabas ng kamilang dalawa kasi nagagalit lang ako sa kanya. Kasi ang hirap niya pag sa labas, lalo na pag may ibang aso, dahil nga hindi siya na-desensitize. Socialize. Hindi siya na-socialize. So talagang pag may ibang aso, sobrang hyper niya, nagpa-pounce siya. Hindi niya intention na maging aggressive. Gusto niya makipaglaro sa lahat ng nakikita niya. So dahil pagka syempre may leash siya, so pipilitin niyang makaalpas sa'yo. Though kapag ka may treats naman na dala sa labas at gusto niya yung High treats, value. ano naman siya, sumusunod naman siya. So, yun. Kaya hindi ko siya masyadong inilalabas kasi humahapdi na yung kamay ko pag hawak ko Narang usapan namin, mag-aati ng kami. leash niya. Ati kami. Ako naman nagpapaligo, tsaka Yun na nga lang. nagpapakain. Uy, minsan lang. Yun, sa gabi. Okay, o ano na? Relate mo na ulit sa relationship. O yun. Oo. Ano na? Pero talaga pag-uusapan namin. So Okay makakompare mo ba na anak sa same sa anak? Mahalin tulad mo pa si Luffy as anak mo, ganon? Or matuturing mo ba, makakompare mo ba ang sarili mo as a mother tulad ng mga nanay? Kasi 'di ba, sa panahon kasi ngayon, yung mga tao alam parang sa mall mas marami yung naka-stroller na aso compared sa stroller na baby. Yung mga age siguro natin mas pinipili mag-aso. Sige, sasagutin kita. Alam nyo, mahal na mahal ko yung si Luffy. As in, mahal na mahal ko talaga siya. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, gusto ko siya minsan kainin. Hindi. Gusto ko siya, hindi. Mahal na mahal ko yan si Luffy. Lagi ko nga sinisinggot yung amoy niyan kahit na hindi pa siya naliligo. Parang, ganon. Siyempre parang anak ang ano ko sa kanya. Parang baby ko yan ni si Luffy. Baby natin yan. Yan ang parang panganay natin. Pero comparable ba siya sa may anak na tao? Hindi. Siyempre hindi. Dito na naman kami sa part ng aming podcast kung saan Makakancel na kami! Personally yon. Kasi di ba? Sa akin actually dumaan yung Mother's Day. Merong nagbabati sa akin Happy Mother's Day. Guys, don't! Hindi ako comfortable na batiin kasi para sa akin na nag-alaga ng aso na ganyan, medium to large size siya. Mahirap siya. Yes, mahirap siya. Pero hindi siya comparable sa mga nanay na nag-alaga ng anak na tao. Hindi siya comparable. Magkaiba siya. Kasi yung aso, basic obedience lang ituturo mo dyan eh. Pagka naturuan mo yan ng ayos, susunod yan sa'yo kahit anong sabihin mo. Pakakainin mo siya, ipapavet mo siya for what? How many years? 13, 16 years, diba? Pero yung anak na ikaw mismo yung nagluwal, na muntik-muntik ka nang mamatay sa pagluluwal kasi sobrang delikado ng panganganak eh. Kahit nga yung hindi mo sariling anak, inampun mo or may pamangking ka na sa'yo na lumaki, yung pagpapalaki sa bata, pagtutuwid, pagdidisiplina, ibang-iba siya sa pagdisiplina sa aso. Okay? Kasi ang aso, kahit lumaki yan, dinisiplina mo yan ng kahit gitnang disiplina lang, ituturing ka niya na tuturing ka niya na
magulang mo, na master ka, na ikaw lang ang buhay niya. 'Di ba? Hindi siya, wala naman, hindi naman yung aso mananakit ng, alam mo yun, yung parang, hindi siya tulad ng tao, na dahil may sariling isip ang tao, tsaka, kailangan mong palakihin ng ayos yung bata para lumaki siya ng ayos yung mindset niya, na, maayos siya sa kapwa niya, ganyan. Yung aso, mo yun, hindi siya talaga comparable para Sabihin sa sa'yo. akin. Paano So, mo nako-compare? Di ka pa naman nag-aanak. So, may mga pamangkin ako, tsaka syempre ako, lumaki ako sa pamilya na alam kong mahirap din akong palakihin. Madali ba kayo? Ako, Diba? ako madali lang. Madali ba kayong Ako, madali palakihin? lang ako palakihin. So, shout out sa parents ko, mother, father, please advise. Mahirap, di ba mahirap naman talagang palaki? Hindi, yun naman, di. Para sa akin lang yun. Hindi ko siya kayang i-compare. Parang ayoko siyang i-compare. Hindi ko ini-invalidate yung nararamdaman ng mga fur parents, pero hindi ko siya kayang i-compare sa naramdaman at nararamdaman ng mga may anak. Sabihin, Kung pwede mo namang talagang pwede mong i-honor yung mga fur parents, pero some other day na lang. Diba? Sabihin Yung sa'yo. Mother's Day, feeling ko sa akin lang, personal preference. Ayoko nang binabati ako Personal preference, i-honor yung Mother's Day, parang ibigay na natin yun dun sa mga nanay na nanganak, na nag-ampon ng anak, yung mga tito, tita, mga ate na nag-alaga ng mga sanggol nilang kapatid or pamangkin na sila yung nagpalaki, sila yung bumuhay. Parang ibigay na natin sa kanila yung araw na yon. sabihin. Tapos, ibang araw na lang tayo, mga fur parents. Huwag na tayong sumabay doon. Parang awa nyo na. Pwede naman tayo gumawa ng sarili natin. Di ba? Ngayon nga, may mga friendship day na, girlfriend-boyfriend day na. Di May ba? girlfriend-boyfriend day ba? Parang, Anniversary lang yun hindi, may mga ganon. May mga ganon. Oo, di ba? Anong girlfriend-boyfriend day? Friends lang? Parang ganon. Friends lang? Hindi, jowa day. Ba't hindi na lang hindi yan anniversary? Parang may nakita ko, pero baka mali ako. Basta may mga, di ba, may mga special days na ngayon para sa mga tao. May LGBTQ day na nga So, baka pwede may fur parent day na lang tayo. Alam mo, wala pa ba? Alam ko meron. So, doon na lang tayo. Hayaan na natin yung mga Tapos, Mother's sasabihin Day sa'yo, sa mga meron na namang isang taong napikon para sa iba. Hindi ako napipikon. Hindi ako pikon. I'm just not comfortable na isali ko yung sarili ko sa Sa Mother's Day. Hindi ako komportable. So, dun sa bumati sa akin, guys, Shout hindi out. ako Shout out komportable talaga. Shoutout sa'yo. Wala pa, yung pag-aalaga ko ng aso, kahit ganong effort, kahit ganong gastos namin dyan ni Mark, hindi ko siya wala pa siya sa kalingkingan ng nagawa ng mga nanay. Diba? Parang halimbawa, ako, may anak ako, may aso ako, hindi ko kayang i-compare yun sa nagawa ng nanay ko. Or kaya mo ba i-compare yun sa nagawa ng nanay mo? Oo, siguro mas Diba? madali akong palakihin compared sa kay Dudu. Pero yun lang. Actually, yun lang. Hindi lang ako naging comfortable. Pero thank you sa bumate. Pero batiin nyo na lang ako sa ibang araw. Tulad ngayon. Tulad bukas. Ay, hindi. Lagpas na to pag nilabas mo Release ko yan agad bukas, Rob. So, Alright. yun. So, ayun. Baka mayroon ka pang doon. Sa for parents, Oo. akin naman din talaga. Sa akin, bigay mo na nga rin yun sa kanila. Yes. Actually, din naman, valid, may point din naman kasi kung mahal bagay kasi yung, di ba, yung iba nga, ampon lang pero tinuturo nilang nanay. Pero iba pa rin talaga iba pa rin yung Hindi, kasama naman yun, yung mga umampon ng bata, yung mga tita na siya na yung nagpalaki sa mga pamangkin niya, o kaya yung pero kapatid. iba pa rin talaga siya. So, Yun din siya. iba yung difficulty talaga ng bata yung palalakihin mo sa aso. Mm-mm, Sobrang layo ng iba. difference yan. Kahit pa sabihin mong in dog years or in human years. Mm-mm. Iba. Sobrang Iba magpalaki ng bata compared sa pinapalaking aso. Like guys, So, it's very different. Yeah. Pero maganda yung nangyayari ngayon na talaga, mahal din talaga ng mga tao yung Mga
dogs, mga pets. Sobrang ano ng mga tao ngayon sa dogs, yung mga, Yes. lalo mga couples na hindi nag-aanak or hindi magkaanak or may gusto lang talaga magka-pet. Mhm. Grabe yung ano nila, yung turing talaga sa aso. Dedication, tsaka love. Pero na-realize ko, ganun din naman din si Luffy, di ba? Parang, Love na hindi love naman siya, natin yan. hindi naman siya spoiled, pero ano pa rin siya, para siyang middle class. Sobra ka naman sa middle class. Bakit? Hindi. Hindi Middle siya class. spoiled, pero nandun, Di ba middle class siya ng mga dogs, hindi siya spoiled na, hindi siya hindi siya naka-royal, spoiled, hindi naman hindi siya, siya royal, hindi naman siya binubugbog. hindi siya ginugol, Ano hindi lang siya, siya, tamang disiplina, hindi siya aircon, tamang lagi. pagkain, ano pa, tamang pagkain, tamang laruan na ngayon, hindi na kami bumibili basta-basta ng mga laruan. Pero, di ba, ganun din naman pagbata talaga sa umpisa, alam mo, first few years, bigay ka rin talaga, di ba? Marami, lalo na yung mga first time parent, first time uni ka, Yeah. yung mga panganay. Pero yun nga, hindi pa rin siya comparable talaga yung pagpapalaki sa bata sa pets. Di ba sa ini-invalidate ko yung feelings ng mga fur parent. Pero yun lang, parang i-separate na lang natin yung sa atin, Sa kanila. sa nagpalaki talaga ng mga bata. Let's have our separate day. The Happy Fur Parent Day para lalaki at babae na. Magsasama-sama. Tapos merong agro dog. Anong agro to? Agro, hindi siya trained. Mga aggressive siya ng mga Ah. dogs doon. So Galing yun. Ang galing ng actually yung mga aso nga kahit askal sa askal or aspin. Sa mga vet, may mga nakakasabay ako talaga na consistent sila magpaturok Ay shit. Fudge. May mga Oh consistent my gosh, talaga. katakot naman dito sa sungay. May mga Sungay ba to? consistent magpaturok ng mga dogs nila compared nung 90s. Mm. Nung 90s talaga. Oo. Kasi niisip ko, parang yung aso ko dati, di ko rin pinaturokan Ako din ata. Parang hindi siya nangangagat. Pero takot kami sa kanya pag nanganganak siya. Syempre, di ba medyo. Ako lang yung nakakalapit sa kanya noon nung Ako yung pag aso ko, nanganganak P, siya. na pag nanganganak siya, ako yung kasama niya. Ako nagpapaanak Ako sa hindi kanya. naman ako nagpapaanak. Pero ako yung nakakalapit. Ako yung nakakahawak pa rin sa kanya. Mm. Dun sa aso namin nung 90s. 90s talaga. 90s. 2000! Hindi naman 90s. Grabe ka. Pero yung mga ganong ka, iba yung 2010 pataas yung mga aso. Naglabasan yung mga pet shop. Naglabasan yung mga vet Yes. na talagang kumikita. Hindi man ko sure kung kumikita pero definitely compared dati. Kompleto turo, kompleto bakuna or the worm, vitamins, di ba? Yun yung magandang naging sa mga dogs, dog owner. Even other pets, dumadami talaga. Yes. Sana lang talaga yung mga stray, no? Sana mapag-uulan ng pansin. Ano bang mo sa stray? Kasi sa akin yung mga stray sana ay na neuter na i-spay para hindi na sila 'di ba nagpaparami. Tapos dapat may mga free din talaga na bakuna. Yung Ako, mga LGU dapat yan hinuhuli. Tapos babakunahan, i-spay sila bago nyo i-release. Kung hindi nila kayang i-keep lahat or makakuha ng ng nag-a-adapt. Pero yun, parang nakakaawa naman talaga yung mga yung mga stray dogs, stray cats. Pero minsan kasi minsan perwisyo din. Pero Kasi pag pumupupo sila, lagi na lang nagpupupo sa harapan ng bahay Ang natin. ayoko lang talaga doon. Parang, kasi pag hinayaan mo lang sila, di ba parang mas nakakaawa na tuloy-tuloy silang dumadami? Oo, kailangan talaga makontrol yung Parang population yun din ng yung- stray yung animals. Kasi tulad ng pusa, Kasi- sobrang bilis nilang magparami. Tapos kapag nanganak sila, tatlo, apat agad yung anak. Iisip Di ko. ba parang sana per LGU, merong program para sa mga stray para hindi na sila dumarami. Kasi para lang yung sa Pilipinas, yung mga tao sa Pilipinas, di ba? Yung Yes. mga I-relate ko na sana sa para sa tao lang. parang sa tao lang Kapag din hindi yan. mo kayang di ba? buhayin. Pag mas dumadami kayo, tapos hindi mo kayang buhayin, so mas lalong nagiging mahirap. Magpa-spay ka na lang muna. Panghayop yung spec.
I-relate ko na naunahan mo. Okay. Kasi di ba, yun din yung mga tao, di ba, may utak sila kahit nila yung mga animals kasi di nila yung naiisip na hindi natin to kaya dadami na sila dadami. So yun yung ko talaga dun sa streets. Talagang dapat mayroon gawin tayong way. Hindi Dapat lang, may programa hindi lang, talaga. talaga mas stop talaga dapat yung kasi hindi man din mapipilit lahat ng taong ampunin. Oo, hindi mo pwede siyang i-demand na Parang- ampunin siya ng mga people. Hindi siya ganun eh. Ay, ko doon yung adopt, don't buy. Hindi mo rin talaga mapipilit yun sa mga tao eh. Yung Yeah. adopt, don't buy. Yes. Kasi parang Kasi paano kapag malaki na yung Oo. pusa or malaki na yung dog, 'di ba? Medyo mahirap na siya katulad ko. Pet lover ako pero hindi ko kayang mag-adapt ng mature na aso kasi hindi ko yan alam paano ko i-handle. Sa mga tao, 'di ba? Parang hindi naman lahat ng tao alam kung paano Tsaka, mag-handle ng malalaki sasabihin na. sa'yo, gusto mo lang may lahi. Hindi, crossbreed nga si Luffy eh. Gusto mo lang may lahi. Hindi. Ako rin talagang din. Siguro, choice din naman yan ng tao eh. Kung gusto, malay mo gusto yun yung fit sa niya. Oo, bakit ba kayo? Parang fit sa kanya yun eh. Oo. Kung gusto ito na naman. Ito. Cancelable. Gusto ko sabihin kasi minsan sa iba, yung nagpipilit niya, yung talagang fino-force nila sa mga tao. Bakit hindi ikaw yung mag-adapt? Kaysa nag-aano ka dyan, kaysa ipilit mo sa iba, hindi mo ikaw mismo yung i-adapt mo yan. Tsaka hindi Ikulong siya, mo sa bahay mo. yung adoption kasi, hindi siya sustainable na solution. May mag-a-adapt ngayon yan, pero syempre may maiiwan, tas magpaparami pa rin yun. So, Yeah, paano na, talaga di ba? dapat stop yung, Hindi siya sustainable yung eh. reproductive. Kailangan mo talagang mag-neuter, Reproduction. mag-spay, at mag-vaccine ng mga stray animals. Kailangan talaga yon. And ang mag-i-initiate nun ay government din. Tingin ko yung sa dito sa Pilipinas sobrang dalang nung mga abandon. Madalas sa mga strays natin yung talagang nakakawala. Stray siya, Nakakawala. Pero yung tapos nagpaparami na. ganun yung nangyayari sa ibang bansa. Ay, hindi ko sure, pero parang sa ganun sa ibang bansa yung ina-abandon yung mga aso kasi lilipat, bawal Oo. na, di ba? Dito hindi masyado dito, yung abandon. Dumadami Hindi masyado. sila kasi Alpas. may aso kang alpas, di naman siya siya spay or Oo. castrate or makakapag-reproduce siya. So, Tapos nadami na sila. Yun yung nagiging cause. So, Responsible owners. Ayun, so be responsible din mga owners, no? Lalo na yung may mga owners ng Aspin, 'di ba? Madami dito. Owner ka ng Aspin kasi hinahayaan mo yung aso mo laging gala-gala lang, nandyan lang sa tabing kalsada, alam mo yun, parang be responsible na yung mga aso nyo dapat within the boundary lang ng bahay ninyo. Kasi, syempre, kapag ka may other dogs, halimbawa, yung other dogs nakalish, tas meron ka mga alpas na aso dyan, kakatakot kaya, minsan kaya sinusugod. Tulad namin, nasugod na kami ni Luffy, guys. As in, nasugod kami at kinagat siya nung maliit na aso. Ano bang aso yung lumusob sa'yo? JRT. Ilang kilo ba yung JRT? Mga, baka wala pa 5 kilo. Mga less than 10. Ilang kilo ba si Wala Luffy? sa, 28, 25 nun. Hindi, kasi alpas. Tapos, sinugod niya kami. May nakalish kasi si Luffy. Pag ang dogs, di ba, nakalish, restricted talaga yung kilos nila. Kinagat niya sa binti si Luffy. Hindi naman nasugatan. Pero grabe. Tapos, hindi niya kami tinitigilan. Tapos, sumisigaw na ako na, ay, may aso. Yung may-ari, ang bagal talaga. Parang, yung aso mo, ikulong mo. Ayun. Dapat hindi porket maliit yung dogs. Meron na kayong karapatan maging irresponsible Oo. owners. Dapat lagi yan pag magwo-walk kayo, dapat nakalish ang mga aso. Kasi nga, may possibility na hindi pala possible. Lalo kung Talagang nagsusugudan ng mga kung aso. hindi super train yung aso mo, yung pang video. Meron kasi mga super train na aso na pang video. Yung matindi talaga yung recall at heal nila. Yun, pwede yun. Pero kung talagang malamya yung recall at heal ng aso mo. Yeah. Kaya nga si Luffy, hindi natin siya inaalpasan kasi mahina ang recall niya. So yun, be responsible lang. Oh.
Kung may Oh, yun. Ito ang pinakamahabang episode Oo. na hindi about relationship. Oo nga, this is about our baby dog. Ang ating bebe Luffy. Alright, guys. So, yun lang. So, be responsible owners. Ano ba? Plan. And love our pets. As a couple, plan. Okay, kung plan. Ano, wala nang masabi. Hindi, Plan. planahin niya, di ba? Yung mga bagay sa couple, pinaplano yan. Baby, pets, Oh, ganyan. hindi ka bigla-biglang Bahay, mag-aalaga. work, lahat yan pinaplano. Yung pets ngayon, hindi na yan basta parang hindi yan parang laruan. Hindi yan parang laruan. Pinagpaplanuhan din yan as a couple. Yes. Kailangan clear din yung mga responsibilities nyo. At huwag kayong magre-regalo ng pets. Oo. Yeah. Okay? Yun lang. Sige, yun lang. Bye. Bye guys! See you on the next episode.